Kumusta mga ka-Atletico? Unexpected ang ilang pangyayari sa NBA playoffs. Patunay na talagang mukhang nagsishift na talaga ang liga pabor sa mga young stars. Paano ba naman kasi? Sinong mag-aakala na masisweep sa isang serye si Kevin Durant? Yan nga ang nangyari sa Phoenix Suns matapos silang ma-4-0 ng Minnesota Timberwolves na pinangungunahan ni Anthony Edwards. Well, kung titingnan ay lamang naman talaga sa standings ang Timberwolves. Pero walang nag-aakala na kaya nilang walisin ng Suns, na isa sa pumiling bumuo ng super team ngayong season. Pinagsama-sama ng front office ng Suns ang tatlong offensive powerhouse na star player sa katauhan ni Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Disente naman ang averages ng tatlong superstar ng Suns. Ngunit sa pagtatapos ng regular season ay tumapos lang sila sa 6th place. Sa playoffs ay walang naging sagot ang trio sa opensa ni Anthony Edwards at Karl Anthony Towns. Isama pa ang depensa ni Rudy Gobert. Kung ganon, ibig sabihin ba nito na dapat nang buwagin ng Phoenix ang kanilang Big 3 o dapat pa ba nila itong bigyan ng chance? Kung susumahin, sa tatlong player pa lang ng Suns ay abot na sa $150 million na ang kanilang ginagastos sa pasweldo. Masigit na mas mataas ito kumpara sa pinapasweldo ng ibang NBA teams sa kabuuan ng kanilang roster. At dahil din nag-all-in ang Phoenix ngayong season ng kanilang kunin si Beal, wala na ring natitirang first round draft pick ang koponan sa mga susunod na taon. In short, nasa delikadong spot ang Suns dahil wala silang draft capital at puno na rin ang kanilang cap space. Kaya naman kung gugustuhin nilang ayusin ang kanilang roster, wala silang choice kundi gawin ito sa pamamagitan ng trades. At isa sa tinitingnan ng mga NBA followers ay si KD ang dapat pakawalan ng Phoenix. Matapos nilang malaglag sa playoffs, may report nang lumalabas na hindi siya naging komportable kung papaano siya ginamit ni Frank Vogel sa opensa ng Suns. Sources said Durant had persistent issues with the offense, feeling that he was being relegated to the corner far too often and not having the proper designs to play to his strengths as the offense was built around pick and rolls. Ayon sa report ng The Athletic. Nagmistulan kasing corner specialist si KD ngayong season, kung saan 68 ng kanyang 3-point attempts ay nagmula sa corner, ang pinakamarami niya sa kanyang career. Mataas naman ang average niya na may 46% shooting percentage. Pero alam naman natin na para sa isang talent tulad ni Durant, paniguradong mas gusto nito ng mas mabigat na role pagdating sa opensa. Well, ang mga usap-usapan na ito ay pwedeng maging mitya ng pag-alis ni Durant sa Phoenix. Hindi na ito bago kay KD dahil ilang super teams na rin ang iniwan niya. Nandiyan ang Golden State kung saan kumuha lang siya ng 2 kampyonato kasama sina Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green sabay alis. Hindi rin siya nagtagal sa Brooklyn Nets kung saan nakasama naman niya sina Kyrie Irving at James Harden. Kaya hindi malabo na mag-alsabalutan na naman si KD at lumipat ng koponan. Ang tanong lang ay saan kaya balak ni Durant lumipat pagkatapos ng kanyang failed stint sa Phoenix? May mga usap-usapan na maganda daw na mag-homecoming si Durant sa OKC, kung saan siya nagtagal ng halos 9 na taon. May tsansa kasi si KD na manalo ng isa pang championship sa Oklahoma dahil sa ganda ng ginawang rebuilding process ni Sam Presti sa naturang small market team. Top 1 sa West ang OKC ngayong season sa pangunguna ni Shai Gilgeous-Alexander at tingin ng ilang fans ay magandang complementary piece si KD sa young roster ng Thunder. May mga nagsasabi rin na sa edad na 35 ni KD, maganda na wag na itong maghabol ng rings at maging mentor na lang bilang isa sa mga original unicorns ng liga. Kakaibang recognition din kasi kung maangat ni KD ang San Antonio Spurs sa bottom of the barrel teams ngayong nandoon na si Victor Wembanyama. Well, sa Texas naman nag-aral si Durant kaya hindi malabong gustuhin na nitong mamalagi doon hanggang sa siya'y magretiro. Sa tingin niyo mga ka-Atletico, dapat bang lumipat ulit si Durant o magstay pa rin siya sa Phoenix? I-comment nyo na yan.